Kabrid, magandang morning sa inyong lahat. Another day, another vlog. So, ngayon makikita nyo mga kabrid ang ginagawa nating pagpapakain. Ipapakita ko sa inyo mga kabrid kung paano natin ginagawa ang tinatawag na wheat feeding or fermenting mixed food mga kabrid. Ano-ano ang mga benepisyo nito mga kabrid at bakit mas pinipili ko ang ganitong klaseng sistema mga kabrid. So, sagutin natin yan. Pero bago ang lahat mga kabrid, kung gusto mo yung mga ganitong video, mag-connect ka lang na para updated ka sa mga ginagawa ko. So, unang-una sa lahat mga kabrid, welcome po sa GPC Rooster Show. Welcome to the GPC Rooster Show, where the coffee's hot and the stories flow. Wake up, laugh up, let that sunshine grow. Mga kabrid, ongoing yung pagkain ng ating mga manok mga kabrid sa umaga. Alas 7 ng umaga ngayon dito sa backyard natin. Maaga pang sinag ng araw mga kabrid. Ito, makikita nyo yung ongoing nilang pagkain mga kabrid. Kumakain sila ng ating sistemang wheat feeding mga kabrid. So, pakita ko sa inyo. Makikita nyo dyan sa mga video natin ng sistema ng kung paano tayo prepare o naghahanda ng pagkain nila at kung paano natin sila sinaserve mga kabrid. Kung paano natin binibigay sa ating mga alaga ang ating mga mixed food mga kabrid. So, ayan. Ongoing yung pagkain nila. So, benefits, negative and positive mga na nadanasan natin sa ganitong klaseng sistema at mga tanong at mga sagot mga kabrid kung bakit ito yung gusto natin gawin sa ating mga alaga mga kabrid. So tara, samahan niyo ako sa ating munting daily update mga kabrid. So tara po mga kabrid, samahan nyo po ako. Mag-prepare tayo ng ating feeding mix sa umaga or yung itong papakain natin na fermented po ito or wheat feeding process na gagawin natin. So ito ay mixture po ng Integra 3, yung vortex po natin, yung red pellets natin, yung ating pong corn grits, tsaka pagsasama-samahin natin ito sa giniling na saging, oregano, tsaka yung pong ating binabad na na dublado po. So fermented siya natin for about 10 to 15 minutes mga kabrid, depende sa ilalagak natin na tubig sa kanila, sa sa control natin ng tubig mga kabrid, depende kasi sa dami ng tubig. So andito na tayo mga kabrid sa puntong mag-mix na tayo or magpe-prepare na tayo. Ang gagawin natin mga kabrid ay prepare tayo ng blender mga kabrid. So makikita nyo yung saging. Ayan yung nakuha nating saging doon sa sa suki natin mga kabrid. So minsan nabibili natin ng 50 pesos, 30, minsan libre. So ang ginagawa ko, dinadala ko dito sa bahay, binabalatan ko po siya, and then ayan no malaking bowl na yan na kulay yellow mga kabrid, diyan ko iniimbak tapos nilalagay ko po sa fridge. Tapos ang dosage po nito mga kabrid is kalahati. Yan ang tansya natin doon sa 2 kilos to 2.5 kilos na ating feeding mix mga ka-whitey mga kabrid. So ayan no, makikita nyo kukuha ako ng dahon ng oregano mga kabrid, 10 piraso ang linalagay ko dyan, timplado ko po yan sa 2.5 or 2 kilos na ating feeding mix mga kabrid. So kailangan tansyahin mo rin kasi ang ginagawa ko kalahati lang kasi para hindi masyadong matamis. Tapos yung oregano nilalagay ko yan alternate, every other day po nilalagay. Tapos wala pong side effect ang mga organic na antibiotic mga kabrid kagaya ng oregano. Wala pong yang side effect mga kabrid. Bagkus gustong gusto po ng alagang manok natin yan. Talagang takam na takam sila sa mixture natin. And then ang kagandahan mga kabrid, ang positive naman ito is hindi lamukin sa gabi ang ating alaga. Hindi sila nilalamok kasi yung singaw ng nila katawan is may yung amoy ng oregano, which is ayaw ng mga lamok mga kabrid. So ayan nilalagay natin ang tubig. So ang sinasabi kong 10 to 15 minutes is depende po sa dosage ng water intake natin. Kailangan sa gayong tag-init mga kabrid, nagdadagdag tayo ng tubig sa kanila. 2 tabo, dadagdagan ko po yan kasi hugasan pa yung na yan. 2 tabo po ang madalas na ginagawa ko. Yan ang saktong dosage ng aking timplada. So by longer natin yung palagi natin ginagawa, na tansya na natin yung ating feeding mix. Dito natin siya inaano sa itsura or sa outcome ng ating ginagawang mix. So pag okay ang mixture natin is talagang yung manok natin is
laging ano yan, laging healthy mga kabreed. So ayan no, hahaluin lang natin yan siya, hahaluin lang natin ang ating feeding mix, tapos ano yan, hahaluin natin, tapos ipiperment natin or ibababad natin siya hanggang sa umalsa mga kabreed. So ayan no, may konting kanin mga kabreed na hinahalo ako kasi yung ano natin, mga inahin mga kabreed, yan ang mga inahin natin, kailangan talaga nila yan. Tapos yung mga developing natin, tapos pagkatapos nito, pagkatapos kong mapakain silang lahat, nagbubukod ako ng yung mga ano, yung may binabad na dublado mga kabreed. Binabad ako ng dublado para sa mga tandang, sa mga year old pataas. So ayan, makikita nyo, inahalo natin. Sa paghalo natin mga kabreed, ayan o, pag kailangan nating mag-vitamins, halimbawa mapuputla ang alaga natin or something na na kailangan siguro, or tansya natin, sa pagtingin natin kailangan ng multivitamins, yan, naglalagak po ako ng mga ganyang klase, yung powdered multivitamins na pwede sa soluble ihalo. Pwede rin siya ihalo sa tubig. Pag ako nagda-dry feeding po, sa ko siya, sa tubigan ko siya hinahalo. Alam mo yung mga empty bottles na malalaki, 1.5 empty bottles, doon ko siya tinutunaw at pinapainom ko po yon. Pero ngayon sa wheat feeding po, sinasama ko na po siya sa ferment. So ayan no, nagpakain na tayo ng ating mga alaga. So ayan no, yung ating spangled kills mga kabreed. So ayan, gutom na gutom yan, kahit umaga pa lang mga kabreed, talagang laging laging mga sila, excited sila magkumain mga kabreed. Kasi fix tayo sa sinasabi nating 40 grams. Yung nakita nyo yung takalan ko, yung Yakult dapat, kaso ang Yakult siya, malambot, nasisira agad ng manok, nasisira agad yung pagtakal-takal sa katagalan. So ang ginawa ko, yung gamit ko is yung alam mo yung parang sa foundation na parang cup, yun ang ginamit ko. Inano ko lang sa mainit na binutasan ko, tas tinali ko dyan. So ayan no, matibay po ang pantakal natin, makapal po yung kinuha natin. So ayan no, makita nyo yung proseso. Ang oras natin na ito is 6:30, mga 6:35 mga kabreed. So mostly alas 6 pa lang pagdating natin, nagbababad na tayo or nagpi-prepare na tayo mga kabreed. Una sa pagganito ko, bago mag wheat feeding, ikutan ko muna yan sila, ititingnan ko muna lahat sila, baka may something or may pwede ba agad ako magpakain ng manok. Minsan kasi pag nakita kong wala pa sa kanila yung behavior na nagugutom na sila, or tipong nakachillax pa sila, medyo nagbibitin ako sa pakain sa kanila, kasi ibig sabihin may mga laman pa yan, or may mga tira pa yan, or mga busog pa yan mga kabreed. So ayan no, makita nyo yung pag isa-isa nating magpakain mga kabreed. Ganito, araw-araw po, ganito po tayo, araw-araw tayo so mapansin nyo talagang mga halos nagpapaunahan yan sila. So ito nga ginagawa ko mga kabreed, pinapakita ko po sa inyo kung paano ho ako papakain ng manok, paano ho tayo nagpe-prepare ng manok, paano po ang wheat feeding proseso natin. Kasi iba-iba po ang klase ng pag-ferment ng pagkain or pag-wheat feeding mga kabreed. So hindi kagaya po ng dry feeds, simpleng proseso lang. Magtatakal ka lang ng 40 grams, tapos pagkatapos ng 5 minutes, 7 minutes, iikutan mo para magpainom ng tubig. Tapos after naman 7 minutes or 5 minutes, itutuwad mo po yung mga natitirang tubig na painuman tubig, which is para sa akin is mas epektibo po, mas komportable po ako sa wheat feeding mga kabreed. Kaya tinutuloy-tuloy ko po siya, kasi pag nakita ko pong moisture ang mataas ang moisture ng manok, doon ako nagko-control sa aking pagkain ng manok mga kabreed. Nagpapaunti-unti akong paglagay konti ng bawas ng tubig, pag medyo dry ang manok, dagdag ng tubig. So lang siya, nakokontrol natin pag wheat feeding. Samantalang sa dry feeds mga kabreed, sila ang magkokontrol sa pangangatawan nila mga kabreed. So minsan medyo may madalas akong nagkakaroon ng problema, lalo na sa mga hindi natunawan. Ang kagandahan po ng wheat feeding is napapalambot mo na yung pagkain, yung mga grains, yung matitigas na mix natin, napapalambot na po yan, tapos nasicentralize po yung nahahalo ng maigi, natutunaw na po yung nutrients, pagkain po nila yan, antimano,
yung mga bitamina at sustansya ng manok malalambot na, hindi sila nagkakaroon ng yung tipong incident ng hindi pagkatunaw mga kawaiti, hindi pagkatunaw ganun, na mostly sa dry feeding pwedeng mangyari kasi matitigas po ang greens na kinakain ng manok natin mga kabrid. So madali lang po ang mga bagay-bagay sa with feeding kasi unang-una madali lang magpurga, lalo na sa mga powdered na pangpurga natin, madali lang po sila. Tapos ang anuhan naman ng with feeding, para sa akin ang disadvantage naman ng with feeding, hindi siya maganda sa mga tandang kasi dapat ang mga tandang matitibay na yan, dapat talaga sa kanila is naka dry feeds. Tapos ang mostly sa dry feeds double purpose, pag tinapon mo po yung dry feeds dun sa lupa, at the same time nag-i-exercise po ang manok natin. Tapos saka na lang po, yun po yung yung kagandahan naman ng dry feeds, nakakahig sila pag sa lupa. Ang negative is hindi 100% malinis ang lupa mga kabrid. Antimano may masasama yan, tapos ito ay maaaring makaapekto sa ating mga alaga. So ayan, makikita nyo yung mga hindi pa marunong mga kabrid na mga tinitrain natin is inaalalayan muna natin yan, kasi pag nasa taas yan mga kabrid, mapapansin mo mag-aaral yan sila, bababa yan, papanik, ganun ang sistema mga kabrid, bababa, papanik. So ang iba dyan marunong na, kagaya nun bumaba yung isa, tapos paglagay ko ng pagkain ng manok, aakyat ulit yan, babalik dun siya sa taas. Yung iba nga na tingin kong marunong na, ang ginagawa ko, binababa ko pa sila, tapos iantayin ko silang umakyat para punta sila dun sa pagkain. Ang kagandahan kabrid ng elevated ang ang nasa taas ang pagkain ng manok, nasa taas ang pakainan, isa mayroon silang behavior na akyat baba kasi pupunta sila dun sa kainan nila. Tapos malayo sila dun sa palaka, malayo makisalo sa kanila ang daga. May antimano may mga ganon. Ang daga po nakikisalo po yan sa pagkain pag hindi mo po sila minumonitor. May tendency pong magkasakit ang manok mo dahil sa mga nakikisalo sa kanila. Yung palaka, iihi yan dyan sa kaya inaangat ko po ang pakainan ng ating mga alaga. Lagi pong yung nakaangat. Ayoko po yung nasa lapag mga kabad kasi prone ang manok natin sa mga hindi dapat nilang makain mga kabrid. Hindi nila makain. Hindi ko rin sila sinasanay na yung isaboy sa baba ang pagkain ng manok kasi andun na sasama yung mga tindensing nakakakain sila ng mga higad mga kabrid kasi sanay silang magtuka-tuka dun sa baba kung ano-ano yung pinapasok nila sa katawan nila. Pag may dumaan na higad mga kabrid, dinadamay nila yun, kaya dun sila nagkakadisgrasya sa higad mga kabrid. Maraming instances na ganon. So para maiwasan, sabi ko, kailangan sa pagkain ng manok, pakainan ng manok elevated po siya, elevated po ang ating pakainan, ganyan So ayan na, monitoring na tayo pagkatapos nito mga kawaiti, monitoring na tayo, hindi na tuloy-tuloy lang po. Maraming salamat sa patuloy na sumasabay dyan sa ating munting paglalathala. Ito po, with feeding process. With peace in your eyes, GP sees it for the rest of their lives.